Eto nga yung time nang dumalaw kami sa sementeryo. Aba teka, sino ba yung sexing naka-blue na yon? Ito na nga pala ang public cemetery ng Dingalan. Sa dami ng mga nangamatay na ay halatang wala na mapaglagyan. Ni madaanan nga ay wala na rin. Kaya kakailanganin pang maggilid-gilid at magtalon-talon sa mga nicho para lang ikaw ay makarating sa iyong paroroonan. Nasa bandang gitna pa kasi yung aming pupuntahan. Matagal na rin na panahon na hindi ako napupunta dito. Ilang taon din naman kasing wala ako sa bansa kaya ang piyesta ng patay ay hindi na napagtutuuan na ng pansin o hindi na nadadalaw. Ito nga ang nicho na aming sadya. Dito nga nakalibing ang lolo at lola ko, pati na rin ang tito ko na kapatid ni nanay at saka nanay at tatay din niya. Yung kapatid ko nga ding isa dyan din nakalibing sa may baba pero alam nyo na libingan na din siya ng iba. Akala kasi nila walang nakalibing pero nakalubog kasi yon. Pero ayan, kasama na rin siya sa sinindihan naming kandila. Kung ang ibang mga sementeryo tuwing piyesta ng patay ay talaga namang nagpipiesta dahil sa may mga dala-dala silang mga bula-bulaklak at may dala rin silang mga pagkain. Pero kami dito, kandila lang ang dinala namin at yun lang ang aming sisindihan. Ako siguro, kahit siguro meron pang lechon dyan na dala sa libingan, hindi ko rin siya kakainin. Bahalang magutom. Dati nga rin nagdadala sila ng mga alak sa sementeryo. Pero ngayon alam ko, pag ganitong piyesta ng patay, liquor ban na rin. Mas mabuti nga yun para at least wala na ring magulo. Tsaka sa labas nga din, meron mga nagbabantay ng mga kapulisan at yung mga magre-rescue if ever lang na may mangyayaring hindi maganda. Naalala ko noon nung kabataan namin, pag pumupunta kami sa sementeryo, naku, talaga naman takot ako maggabay-gabay dito kasi minsan may mga nicho pang open, tapos sabi nila meron daw bungo. Eh di kami naman mga bata, magtatakbuhan na kami, tapos sa gabi mapapanaginipan ko na yon. Kaya takot ako pagka yung nagpupunta sa mga lamay-lamay, takot ako dati. Pero nawala yung takot ko nung nandun ako sa Israel nung namatay yung alaga ko. Dati nun kasi ayaw ko nang namamatayan ako ng alaga. Kasi nga natatakot ako pag namatay na siya. Parang hindi ko siya kayang tignan, parang hindi ko siya kayang hawakan. Isang beses lang naman sa tagal ko doon, isang beses lang ako namatayan. And doon ko nga naramdaman yung nawala yung takot ko. Kasi nung namatay siya, halos nahalikan ko pa. Patay na siya noon. Tapos, nahalikan ko pa siya at saka nahahawakan ko siya. Tapos kahit ako na lang yung tao sa kwarto, nakakapag-stay ako ng hindi ako natatakot. Kasi parang nawala yung takot ko mula nung nakita ko siyang namatay. At parang wala na. Parang yung patay, ganun na lang siguro yun. Mamamatay na lang din. At hindi mo na alam kung saan ka makakarating. Kaya ang pinaka-importante talaga, yung memories mo na maiiwan. So yun, pagkatapos din namin itong sindihan ay umuwi na rin naman kami. Hindi na rin namin hinintay na maubos ito. Pero sure, kinuha ito ng iba pagkatapos namin umuwi.